Hi guys! Welcome back sa aking channel. So guys, this is Sakina Mix Vlogs guys. So welcome back again sa aking channel. So guys, ang video na to is ginawa ko para makatulong sa'yo, sa inyo, at sana guys kung ano man ang pagkakamali ko sa video na to ay pagpasensyahan nyo na kasi hindi ako nag-e-edit ng aking video. So kung ano man yung sinabi ko dito is yun na yun. Hindi ko na yun in-edit kasi hindi nga ako marunong mag-edit. Okay? So guys, saan ba ako magsimula? Marami akong gustong talakayin pero hindi ko alam kung saan ako magsimula, okay? Marami akong na-encounter guys na mga sitaw sellers na maliit na problema pero hindi nila alam kung paano nila susolusyonan. Napakasimple ng problema nila pero hindi nila kayang solusyonan guys. Yun ang nakikita ko dahil kasama ako sa iba-ibang group chat. And then, mababasa ko doon is mga simpleng problema lang nila. Pero hindi nila kayang solusyonan. Okay? So guys, makipagtulungan tayo dito. Ikaw, tulungan mo yung sarili mo. Tulungan mo yung account mo. Hindi natin pwedeng isisi sa ating mga account specialist. Kasi ang ating account specialist guys, is front lang sila. Hindi nila hawak ang ating pera. Sila lang ang tumutulong sa atin para makarating sa atin kung ano man ang nilalabas ni sitaw. Sila lang yung front. So, hindi dapat tayo magalit sa kanila. Hindi dapat tayo magmura sa kanila o magbitiw ng kung anong salita man sa kanila. Dahil kung account specialist natin ay mawala, nga na talaga tayo. Saan tayo magtatanong? Lagi tayong mag-e-email. Instead na andyan ang account specialist natin, tanungin natin, or ganito din yun guys, hindi rin tayo pwedeng magtanong sa ating account specialist. Okay? Dahil ang isang account specialist ay ang dami po niyang hawak na group chat. Ang dami niyang hawak. So kung ikaw ay personal na mag-PM sa kanya, para lang masagot ang personal mo na tanong, hindi niya masagot yan guys ng isa-isa dahil sobrang dami ang nagchat-chat sa kanya. Ang i-chat mo lang naman sa kanya ay same na problema lang naman ng iba. At ang mga account specialist guys is nagbababa sila lahat, kumpleto ang binababa nila doon sa group chat. Ang gagawin nyo na lang guys is babasahin nyo. Lahat ng kailangan nyo, lahat ng tanong nyo guys is andoon na. Ang pag-aaksayahan nyo na lang ng panahon is magbasa. Magbasa at intindihin. Kasi kung ang mangyayari is magagalit tayo sa account specialist, mumurahin natin ang account specialist, o kung ano-ano mga salita ang bibitawan natin sa mga account specialist, nakakasakit tayo ng damdamin ng isang simpleng nagtatrabaho lang naman din sila. Sila lang yung pinaka-front. Kaya sila yung mas nasasaktan or napagbibitiwan natin ng mga masasakit na salita. At sana maintindihan natin na sila ay isang employee lang din. Na sumusunod lang din sila. Okay, so wala tayong karapatan na magbitiw ng salita, magsalita ng ganito, ganon. Okay. So, simpleng mga problema ng mga shop natin. Bakit hindi natin alam kung saan tayo dapat mag-email? Mag-e-email na lang kayo, hindi nyo alam kung saan. Bakit nag-e-email kayo ng mga mali-mali na email? Merong tamang email para doon. Merong tama na email para doon. Basahin nyo lang. Andun lahat nakalagay. Marami akong group chat na kasama ako doon. Pero bakit nag-email sila doon sa mali? Bakit ang simpleng problema na paglalagay ng tin nila ay hindi nila alam? Bakit ang simpleng salita na, resubmit, hindi nila alam? Resubmit, mag-submit ka lang uli ng withdrawal mo. Bakit pag sinabi na mag-withdraw ka lang, halimbawa, nag-withdraw ka noong, 10 hanggang 27 kasama sa batch 1 yata, ganon. So, bakit sinama mo mag-withdraw ng Friday ng hapon hanggang Sunday?
na hindi naman dapat ka nagwi-withdraw ng Sunday. Monday, Sunday, Saturday, Friday, Sunday. Hindi ka naman dapat nagwi-withdraw ng mga ganon. Although allowed naman na mag-withdraw ng ganon, pero hindi talaga siya dapat kasi walang office noon si Sitaw. Ang sinabi ni Sitaw is mag-withdraw ng Monday to Friday. Okay? So, ngayon, ang nangyari kasi noon, ayon sa experience ko, is may kilala ako na nag-withdraw siya ng Friday ng hapon hanggang Sunday. Sinunod-sunod niya ng withdraw yon. 30,000, 30,000. Sinunod-sunod niya ng withdraw. Okay. Kasi sabi niya, okay, pag napagbigyan ako, okay. Pag hindi ako napagbigyan, okay lang din. So, okay lang yon. Ang nangyari, ako, hindi ako nag-withdraw. Nag-withdraw ako ng Friday ng hapon ng 30,000. And then, the next is Monday na ako nag-withdraw ng 150,000. So, ano ang nangyari? Ang 30,000 ko, na-refuse. Ang 150,000 ko na winidraw ko ng Monday, yun ang pumasok sa batch 1. Yung kilala ko na nag-withdraw ng Monday, Friday, Sunday, Saturday, Sunday, na sunod-sunod na 30,000, maraming 30,000, lahat yun refuse. So, ganun ang nangyari. Kasi nga, hindi po tayo sumunod sa kung ano yung sinabi natin. So, guys, ang withdraw nyo, pag alam nyo naman na ang withdraw nyo, matagal na. At parang nag-aantay lang din kayo kung anong mangyari dun sa withdraw nyo, ganun-ganun. Ang withdraw nyo is June 10 pa, May mga ganun pa, May, June pa, tapos pinabayaan mo yung withdraw mo. Bakit hindi ka kumilos? Bakit hindi ka nag-email sa Sitaw? Bakit hindi mo sinabi ang problema? Kasi kung sasabihin mo mag-email ka sa Sitaw, magkakaroon ng kasagutan ang problema mo. Huwag kang mag-aantay na magkaroon ka ng pera sa withdraw mo. Na hindi mo naman alam kung anong nangyari sa withdraw mo, alamin mo para may sagot sa kung anong tanong mo. So, ganito lang yon. Halimbawa, yung sa akin, 30,000, hindi siya pumasok doon sa batch 1. So, nagtaka ako, bakit yung 30,000 ang hindi pumasok, mas naunang winidraw yon. Bakit yung 150,000, yun yung pumasok doon sa batch 1. Kasi nga, yung 150,000, winidraw ko siya ng Lunes. Yung 30,000, winidraw ko siya ng Friday ng hapon. So, na-refuse yun, guys. Refuse. Hindi ko naman sinasabing 100% is sure to. Ayon lang to sa nangyari sa akin at doon sa kaibigan ko. Kasi winidraw nga ng Friday, Saturday, Sunday. So, yung 150,000 ko is winidraw ko ng Monday. Okay, so yun. Baka nagkataon lang din at yun ang pumasok ng batch 1. Okay. So, yun nga ang sinasabi ko na kung meron kayong pakiramdam sa shop nyo na merong problema, mag-email kayo. Mag-email kayo. Ando naman nakalagay naman lahat, binaba naman ng account specialist lahat kung saan kayo dapat mag-email sa ganitong problema. Mag-email kayo sa ganitong problema, email kayo sa ganitong problema. Ito lahat ang mga email nila nakalagay. Babasahin mo, pipiliin mo na lang doon 1 to 10. Pipiliin mo na lang doon kung aling email doon, kung aling problema doon ang meron ka at yun ang i-email mo. Bakit yung iba nag-i-email doon sa mga email na luma na yata yun, hindi ko alam. Basta, ang email na yun is walang sumasagot, so ganon. So, sa ibang GC is, sinali lang naman nila ako doon, hindi ko naman sila kilala. So, hanggat maaari, yung iba doon, na alam ko ang sagot, is sinasagot ko doon. Sinasagot ko sila. Nagtataka lang ako, saan ba yung mga nag-invite sa kanila doon, pero syempre, hindi naman ako nagtatanong. So, yun lang. Mga simpleng problema, guys, is alamin natin kung anong problema. Kailangan natin na mag-email sa kanila kung anong problema para malaman natin ang sagot at marunong din tayo magbasa, marunong maghintay, marunong tayong umintindi. Kasi sa Sitaw, guys, is walang priority. Walang priority dito. May nabasa ako sa upload ko is, hindi ka, vlogger ka kasi, palakasan, parang ganun, vlogger ka kasi, dapat vlogger ka. Tapos, palakasan lang yan, may priority, parang ganun. Walang priority dito sa Sitaw, guys. Dahil kung may priority dito sa Sitaw,
yung mga kamag-anak ng account specialist na malalaki ang puhunan, milyon ang puhunan dito sa sitaw, sana inuna na nila yun. Kami, kasama ko, hindi ko naman masabi na hindi din kami kilala. Kasi araw-araw kami nasa live. Pero bakit ang kasama ko is hindi nakuha? Ako, ang account ko mismo na sarili ko, hindi siya kasama. Ang account na sinasabi ko ay yung account yun ng anak ko na panganay na binuhusan ko ng pera, yun yung nasama sa batch 1. So bakit yun ang nasama sa batch 1? Kasi guys, hindi pa kumita yung account na yon. So 500,000 ang pera doon. So hindi pa siya kumita ang pera na yon. Hindi pa siya kumita. So yung personal account ko, syempre matagal na yun, taon na yun, kaya siguro hindi siya nasama kasi nga kumita na siya. So naintindihan ko yun at dapat nating intindihin. So yung mga bago dito kay Sitaw is kayong mga bago na hindi pa kumita, hindi pa nag-withdraw, 50% ang makukuha ninyo agad-agad. Hindi katulad sa amin na 3% lang ang makukuha namin every week. So, kailangan lang natin mag-antay at intindihin kung ano ang binababa ng ating mga account specialist. Huwag sana tayo na makipag-away, magsalita ng kung ano-ano dahil okay, so ganito na lang ang isipin nyo. Isipin nyo na lang guys, online to. Isipin nyo na lang, ang pera nyo wala na. Okay. Pero, mag-withdraw pa rin kayo. So, para ikapanatag ng loob nyo, para ikatahimik ng loob nyo, isipin nyo na lang yung pera nyo, wala na. Kasi online to. Pero, mag-withdraw kayo. Pag may dumating na pera sa inyo, mas masaya yon kasi nag-expect kayo na wala na. Pero meron pa pala. Okay? Baka naman ang iba sasabihin naman, akala ko ba wala na, bakit mag-withdraw pa? Hindi po ganun. Para ikapanatag lang yun ng puso ninyo. Okay? Kasi nga online ito. Dapat alam nyo na pag online is possible na mangyayari kung ano man ang mangyayari. Magpasalamat tayo. Bakit yung iba positive pa rin kay Sitaw? Magpasalamat tayo na kahit sarado na ang Sitaw, is andyan pa rin, ino-communicate pa rin tayo ng ating mga account specialist at ibabalik ang pera natin. So, alam nyo yan guys na pag online, ang iba, marami, halos lahat, is pag nagsarado, ang company is wala na. Totally wala na. Wala na kayong maasahan kasi wala na. Pero ang Sitaw, bakit andyan siya? Bakit patuloy na nakipag-communicate sa atin ang mga account specialist? Bakit patuloy na binabalik ang pera natin? So, maraming nagsasabi, kasi ganito, ganyan. May sarili kasi kayong paniniwala. Paano nyo maintindihan or tanggapin sa sarili nyo kung may sarili kayong paniniwala? Ayaw nyo sumunod sa salita. Ayaw nyong makinig sa kung ano yung sinasabi sa inyo. Wala naman din mangyayari kung kayo makipaglaban. Sige na kayo, magsampa kayo ng kaso. Total, kayo naman yung galit na galit. Kayo naman yung hate na hate. Na wala namang nagsabi sa inyo, oy, pumasok ka dito sa Sitaw. Oy, mamuhunan ka dito ng ganito sa Sitaw. Walang nagsasabi sa inyo ng ganon. Oy, ganito dapat ang ipuhunan mo kay Sitaw. Hindi ko alam. Hindi ko alam sa ibang nag-invite sa inyo kung ano ba ang sabi sa inyo. Okay? Dahil tayo, may kanya-kanya tayong account specialist, may kanya-kanya tayong kung sino ang nag-invite sa atin. Kung ako ang nag-invite, hindi ako nagsasabi kung magkano ang ipuhunan mo sa Sitaw. Nasa sayo yan kung magkano ang gusto mong ipuhunan sa Sitaw. Wala akong sinasabi na mamuhunan ka ng ganito kay Sitaw. Ang sinasabi ko lang, walang minimum or maximum na puhunan kay Sitaw. Depende yan sa'yo. Kahit account specialist ko mismo, pumunta ako sa office ng Sitaw noon. Ang sabi sa akin, kayo, maglagay lang kayo ng tama lang kung magkano yung kaya nyong mawala sa inyo. Kasi online to.
So, ganun ang sabi. So, ikaw, kung naghahanap ka ng sideline, dapat alam mo rin kung magkano ang bibitawan mo. So, ganun. Hindi natin kailangan makipag-away sa kung kanino-kanino dahil wala naman may kasalanan dito. Walang may kasalanan dito. Ang sitaw ginagawa ang lahat para mabalik sa atin yung pera. Ang sitaw kahit sarado na, nandyan pa rin, patuloy na nakipag-communicate sa atin. Na alam natin na yung mga pinasukan mo, pinasukan yung na-scam kayo, is pag sinabing sarado, sarado na talaga. Totally sarado na. Wala na. Wala na kayong maasahan. Wala na kayong maasahan talaga. Pero ang sitaw nagsara, pero andito. Patuloy na nakipag-communicate. Patuloy na nagbibigay sa atin ng mga pera natin. So kayo, antayin nyo lang kung kailan ang tamang pagbalik ng pera nyo kasi by batch naman yan. Kung kailan kayo nag-withdraw, antay lang. Kung ayaw nyo mag-antay, hayaan nyo na yung pera nyo. Kalimutan nyo na yung pera nyo para sa ikatatahimik ng loob nyo. Hayaan nyo na. Hindi natin kailangan makipag-away. O kung sino man yung natin, aawayin natin. Kasi ganito ka, kasi ganyan. Hindi ko kasalanan yan. Halimbawa, ako awayin nyo. Kasi nag-upload ako ng video at nalaman nyo na ako nakakuha ako. Tapos kayo magsasabi sa akin, ganito ka kasi ganyan ka, ganito ka. Hindi ko kasalanan yan. Wala akong karapatan dyan sa kung ano man yung pinagdadaanan mo. Labas ako dyan. Kasi, yung mga member ko, nandyan ang mga member ko. Although, mayroon ng iba na hindi rin talaga nakakaintindi, kahit na ganon, pinaliwanag na doon lahat at hindi pa rin talaga naintindihan. Pero siguro naman, bandang huli is, nare-realize din nila na, kanino ba talagang kasalanan to? Hindi ko kasalanan, hindi kasalanan ng account specialist. Ikaw, kanino bang may kasalanan dito? Ang sitaw, nandyan, para ginagawa nila ang lahat para maibalik sa atin ang pera. Yun nga lang, mayroon talagang katagalan kasi nga may mga dahilan. May mga dahilan. Kaya hindi nila nababalik agad-agad ang pera natin. Okay? So, yan lang guys. Hanggat maaari, mag-email kayo. Pwede namang halimbawa ako sa akin, magtanong kayo sa aking Facebook, magtanong din kayo sa baba, dyan sa comment section, isasagutin ko naman din. So, masagot ako sa mga comment ng mga ibang comment dyan sa comment section. Okay? Sa mga pangit ang mga sinasabi sa akin, binablock ko. So, yun lang. So, ikaw,